Diyan sa Senado, pangalawang araw na hindi umatin ang sesyon ng Senado. Ngayon umiiyak ang mga buwaka ng ina. Umiiyak ang mga puki ng ina na mga tulpo na ito. Silang dalawa lang naman ang yak-yak ng yak-yak. Bakit? Kasi sila yung pinakabobo eh. O ang mga taong may ingay, sila ang bobo. O kaya makikita mo doon sa Senado, 'di ba? Lahat naman nagsasalita ng maayos, sila Mig Zubiri, sila Kiko Pangilinan, somehow maayos naman mga salita nila, gumagamit sila ng mga salita na alam mo 'yon, yung pang-edukado. Pero kasi meron diyan dalawa na bobo na hindi edukado na parang putang ina pinalaki sa imbornal ng mga magulang nila. Yan yung mga tulfo na mayayabang, yung mga tulfo na putang ina kung makapagsalita sa radyo, akala mo sila may-ari ng mundo. Kung makapagsabi sila ng bobo tanga sa mga tao at kung magalit yan sa mga mabababang posisyon sa gobyerno, akala mo pukin ng ina mga abogado. Pero mga tanga naman, mga inutil naman, mga bopols naman, putya ang kaya lang naman solusyonan yung mga chismis, ayaw-away mag-asawa, yung mga sangkot, yung mga nangangabit na mga kala mo hindi sila nangangabit. Akala mo wala mga babae ang pukin ng ina. Lalong-lalo na ito si Rapi Tulfo, akala mo napakatino ng putang ina balita ko manyakis yan. Ang ina nito, kung makialam sa away ng asawa ng may asawa nga yan, hindi ba? Habang may asawa siya, iniwanan niya yung pamilya niya, nagpakasal siya ngayon sa bago niyang asawa ng mukhang ewan. Putang ina, mukhang manok. Mukhang manok na pansabong, may palong. May palong na ganun. Kaya tingnan mo yung mga anak, okay ng ina niyan, yung mga anak ang tataba. Ay, ewan ko kung bakit tumaba ng ganyan yan. Ewan ko kung ang pinalamon ba dyan, mga pagkain ng baboy. Ang yayabang kasi. Bakit ka nagsasalita ng ganyan sa kanila? Putang yayabang. Kung makapang down ng tao, akala mo sila ang hari sa Pilipinas. Hayop na mga ito. Ang iingay, silang dalawa lang ang maingay. Alam ninyo, yung mga senador na nandiyan sa minority, mga Taiman yan eh. Ibig sabihin ng Taiman, yan yung mga matatagal ng mga senador. May bago silang senador, tapos mga bobo pa. So binubulungan nila, sige na, asarin nyo. Sila naman, sige, full blast sila. Oo, sige, salita rito, salita dyan, ad hominem dito, ad hominem dyan. Pukin ang ina niyan. Akala nila, puging-pugi sila sa sarili nila. Hindi nila alam, tinatarantado sila ng mga kasama nila sa minority. Kasi yung mga kasama nila sa minority, mga pinanganak yan sa Jerusalem. Lumaki mga yan sa Israel. Puta ina yan. Mga santo yung mga yan sila Risa Ontiveros. So, hindi sila masyadong nagsasalita ng pangkalsada. Ito puta talagang bakbak sila eh. Yung mga ginagamit na salita, puta may nangahamon pa si Rapi Tulfo nangahamon. Akala niya na sa Rapi Tulfo in action siya nangahamon. Gago, tarantado ka pagka nagdebate kayo ni Alan Peter Cayetano, putang ina mo, saan ka kukuha ng saan ka uhugot ng experience sa Rapi Tulfo in action? Ilan to mga to, anyayabang. Na magkapatid na Tulfo na to, buti hindi nanalo yung isang kapatid, yung nakasalamin, pukin ng ina niya, kahit natutulog, nakasalamin daw yan, sobrang tanga niyan. Buti na lang, hindi nanalo yun. Imagine mo kung may nanalo yun, putang ina may 3 bobo sa Senado, pinakabobong magkakapatid sa buong mundo, pukin ng ina niyan, sa totoo lang. O di ba ganyan sila magsalita? Tapos pag sila ginaganyan, magagalit. O hindi ba, gusto niyo ng barubalan? Kaya nga sabi ko dito kay Alan Peter Cayetano, putang ina, kailangan maging baboy ka na rin. Kapag ganyan ang kalaban mo, putang ina, mga walang prinsipyo, walang utak, mga inutil, tanga, at mga matataas ang tingin sa sarili, putang ina umunlad lang ng konti buhay. Putya, akala mo kung makapangmaliit na ng tao. At ang matindi na ito, ang binabakbakan nila, putang ina niyan, ang tagal ng senador, abogado. Puta, ano ba tinapos ng mga buwaka ng ina niyan? Wala naman. Ang ina baka nagtapos lang ng mga computer technician, mga puki ng ina niya kung makapagsalita sa mga senador ng mga abogado, ang yayabang, akala mo ang tatalino. We should bend the law. Puking ina mo, bend the law, tapos magsosorry ka pagkatapos kasi bobo ka. Ang ina niyan, kabago-bago nyo dyan sa Senado. Actually, kabago-bago ng party list nyo dyan sa Congress, putang ina, magnanakaw na kagad yung party list nyo, di umano eh. Mga ulol kayo kung makapagsalita kayo. Tangina dati kung makakampi kayo sa mga Duterte, kung makabati kayo sa mga Duterte, pucha, ngayon biglang nagbago Matapos yung hearing ni Rapi Tulfo sa PCSO, sa smuggling, pukin ng ina, biglang nagbago yung prinsipyo niya. Biglang, ewan ko kung natapalan ng pera yung pagmumukha niya, kaya biglang huminto yung kanyang mga investigasyon, at the same time, biglang nagbago yung kanilang posisyon. Lalong-lalo na to si Erich. Si Erich, ganito ang istorya ng ulol na yan. Amerikano yung pukin ng ina niyan. Dinaya niyan yung Amerika, tumanggap ng sweldo, benepisyo. Putang ina yung pala peke dokumento, mantakin mo man, luloko ka na tao, tapos ang lakas ng loob mo, makapaghamon ka dyan sa Senado. Ulul ka, niloko mo nga yung bansang Amerika, putang ina ka, pinakinabangan mo, tapos umuwi ka dito sa Pilipinas. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, putang ina,
makikinabang ka parehas, makikinabang ka sa benepisyo ng Amerika dahil ang pasaporte mo Amerikano. Amerikano ka, dinugas mo iba pangalan na sinabi mo, bumili ka ng birth certificate doon, gumamit ka ng ibang identity. So ibig sabihin manloloko ka, scammer ka, dati pa scammer ka na. Ina nyo, mga kupal kayo. Tapos ngayon, nagpunta yan dito. Sa Pilipinas, binigyan niya ng posisyon ni Pangulong Duterte, nilagay siya sa isang posisyon o hindi siya na-confirm kahit sa kahit sa administrasyon ni Bongbong. Ginawa siyang DSWD secretary, hindi siya na-confirm. Bakit? Si Marcoleta, kaya sila galit na galit kay Marcoleta kasi nasa Committee on Appointment si Marcoleta, binisto ni Marcoleta na yan si Erwin Tulfo, hindi Pilipino. Okay nang ina niyan. So hindi yan na-confirm bilang DSWD secretary. Hindi na-confirm yan kasi nga merong question patungkol sa kanyang citizenship. Hindi siya Pilipino. Bawal po yun. Kung hindi ka Pilipino, magiging kang secretary sa Pilipinas or magiging kang halal kasi nakalagay yan sa yung qualifications kapag ikaw ay magiging kang tatakbo ka sa posisyon sa isang opisina, kailangan Pilipino ka. Paano ka magiging Pilipino kung kung Amerikano ka? Ngayon kung dual citizenship ka, i-denounce mo yung isang citizenship mo at ikikip mo yung Filipino citizenship mo. Ngayon, pwede niya nang ikip yung Filipino citizenship niya kasi paldo na sila Paldo na sila, hindi na nila kailangan yung Amerika, yayamanin na sila dito sa Pilipinas o ng mga mansion na yung mga bahay nila. Dati naman, sabi niya kaya siya nagpunta ng Amerika at nagsundalo kasi mayroon daw siyang nabuntis tapos yung kailangan daw ng mga diaper ganyan, so mahirap ang buhay kaya naipagkasapal na rin siya sa ibang bansa. So ibig sabihin hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. Alam mo yung mga sundalo sa Amerika, hindi naman mayayaman yan pagka lumalabas nga sila yung hindi na sila sundalo, nahihirapan nga silang makihalubilo sa tao dahil may mga warsyak yan. Pero hindi sila mayaman. Usually sumapasok sila sa mga security agency and so on and so forth. So siya umuwi siya sa Pilipinas tapos broadcaster, newscaster, kinang ina paano naging bilyonaryo yan. Diba? Ibig sabihin, putang ina niyan, meron ding mga hokus-pokus na ginawa yan kaya nagsiyaman niyang mga yan. Di ba? Hindi ka ba magko-question? Dati ka lang nakipagsapal lang sa ibang bansa, tapos pag uwi mo dito sa Pilipinas, mayaman ka na. Ayan na, hindi siya natanggap sa DSWD. Anong ginawa ng administrasyon? Putsang ina niyan, yung kanilang party list na corrupt, yung ACT-CIS na party list, yung ACT-CIS party list na yun, yaan yung may mga yung mga party list representative nila, yung mga YAP, ang apelyido, putsa mga naka-freeze ng mga asset niyan dahil mga kawatan. Mantakin mo, kasama nyo sa party list kawatan, putang ina ninyo, tapos nakikialam kayo sa away ng pamilya, away ng may asawa, yung mga kasama nyo pala sa party list magnanakaw. So natanggal yung isang nila party list, kaya siya ang ipinalit. Hindi binoto ng taong bayan, putang inang Erwin Tulfo na yan. Ipinalit lang yan, kaya siya naging congressman. Syempre, utang na loob niya yun sa administrasyon dahil pinayagan siya na gawin yun, pikit mata lahat ng mga congressman, pati nung COMELEC doon sa nangyari na yan. Nilagay siya sa ACT-CIS, tapos congressman siya, nagyabang-yabang siya doon, binababoy nga siya ni Richard Gomez doon tapos ngayon, tumakbo siya ng senador kasi nga naman, congressman ka na tapos tumakbo ng senador. Samantalang itong kalaban ni Benny Abante dyan sa, yung kalaban ni Benny Abante dyan sa District 6 ng Maynila, nanalo yun sa eleksyon. Putya yan dahil sa citizenship. Ang tagal ng konsehal nun ang tagal nang naglilingkod sa gobyerno nun, putya dahil lang sa citizenship na tawag dyan, yung na forfeit yung kanyang pagkapanalo at dinagay nga dyan si Abante. Samantalang ito putang inang Erwin Tulfo na ito, Amerikano, sundalong Amerikano, pumunta rito sa Pilipinas, dinugas ang Amerika, tapos putya naging senador pa, tapos ngayon linis-linisan ka sa Senado, pukin ang ina mo. Akala mo, ikaw yung pinakamagaling dyan, ulul, tinan mo yung mukha mo, hindi na gumagalaw dahil sa sobrang dami ng botox mo. Kupal. Utang ina nyo, kala nyo mananalo kayo sa amin pakinggan natin mga bossing, yung interview ng ulul na yan. Eto. Pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. Palakulin mo daw ang mukha ni Alan Peter Cayetano, baka tatalbog lang daw yung palakol. Pukin ang ina niyan, ganyan ba magsalita yung mga Kung vlogger ka katulad ko, pwede ka magminuminura. Pero kung putya senador ka, ang ina-feeling mo na sa radyo ka pa din, mantakin mo, papalakulin yung mukha. Papalakulin yung mukha ni Cayetano, putya death threat yan Di ba ganyan si Claire Castro mag-isip? Sinabi lang kay Claire Castro na ikaw pag wala ka na sa pwesto, nako po, appendix mo lang ang walang latay. Putya yan, nagdemanda ang gaga dahil daw death threat yun kasi daw pati appendix daw niya, walang latay.
Tapos eto, kahit daw palakulin mo ang mukha ni Alan Peter Cayetano, death threat yan ah. Bawal yun ah. Si Inday Sara, inaano nyo ng death threat ah. Grave threat. Tapos ito, papalakulin yung mukha ni Cayetano. Tapos okay lang sa inyo? Hindi ba? So, ganyan siya magsalita. Kahit palakulin mo yung mukha ni Cayetano makapal ang mukha niya, baka tumalbog lang Pero pag sila sasabihan mo ganyan, magdidemanda. Tinan mo si Rapi Tulfo, dinimanda niya si Atty. Libayan. Kasi nga, binabanatan niya siya ng binabanatan ni Libayan. Kaya tinadtad niya ng kaso. Okay lang ina ninyo. Ang hilig niyong tumira sa kapwa ninyo. Tapos kapag kayo ang titirahin, puta, mga iyaking kayo, magkakapatid kayo. Gusto nyo, magsuntukan na lang tayo Hamon-hamon kayo, tangina nyo. Akala nyo naman, ang tatapang nyo. Akala nyo, ang dami nyo na napatay na tao. That's just my opinion, no? Hindi naman ako kabastusan, sorry po. Di daw kabastusan yun. Mantakin mo ganyan, ka-fickle-minded yung putang inang bobo na yan. Sinabi niya, si Alan Peter Cayetano, kahit palakulin mo ang mukha nun, tatalbog lang sa kapal ng mukha niya. Tapos sasabihin niya na, pasensya na, hindi yun kabastusan. Ano yun? Putang ina na sa Biblia yan. Kung hindi kabastusan yan, ano tawag dyan? Putang ina niyan. Diyan pa lang sa interview mo, nagtatarantado ka na Diyan pa lang sa interview mo, nagsisinungaling ka na Kailan pa naging, hindi kabastusan ang papalakulin mo ang isang tao sa mukha, sa sobrang kapal ng mukha, tatalbog yung tatalbog yung palakol. Gago sa kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, putang ina, kahit mura-murahin ka ng tao, mas matindi pa yun sa palakol Kahit mura-murahin ka ng tao, buha ka ng ina mo, hindi ka nahihiya. Ang tigas ng pagmumukha mo, ganun katigas ang pagmumukha mo. Pasensya na ha, pardon my French, okay? Hindi naman sa dinidisrespect ko tong puki ng inang Erwin Tulfo na ito, pero pardon my French ha. Ganyan siya, di ba? Pardon my French daw, hindi daw niya balak bastos. Hindi mo ba bastos? Ang tawag dyan, di ba pambabastos yan? Kasi sasabihin mo, hindi mo binabastos si Alan Peter Cayetano. Pwede ka naman gumamit ng ibang salita Tangina ka, bobo ka talaga Kung yang sinabi mo na yan, sa tingin mo hindi yan pambabastos, putang ina mo, may tama ka talaga sa utak. Meron ka talagang topak. Putang ina yung mga Tulfo talaga kayo. Mga abnormal talaga kayo. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na. Ang nagsasuffer po. Huwag ka ng ina mo. 2 days na silang hindi umaten kasi nga nagbo-boycott daw sila. Dahil tinatarantado ang Senado. Puki ng ina ninyo, kayo ang unang nag-walkout, mga putang ina nyo. Nung nag-walkout kayo, hindi naman nagsalita ang mga senador tungkol sa inyo. Sinabi nila, wala, ganun ang ginawa nila, ano magagawa natin? Pero nung hindi umaten, itong ng 2 araw, unang araw dahil inaresto si Jinggoy, dahil binastos ang Senado, pangalawang araw, nagpo-protesta sila. Utsang ina, karapatan nila yan Gusto nila magprotesta, anong pakialam mo, tas salita ka ng salita dyan, putang ina mo ka. Kayo nga, hindi kayo hindi kayo nasa caucus na dahil lang wala kayong numero. Nag-walk out kayo, puha ka ng ina nyo, hindi nga nagsasalita ng masasakit na salita sa inyo yung mga kasamahan ninyo Kayo ang salita ng salita doon. Sinabihan lang kayo na hindi kayo mga abogado kaya ka ganyan magsalita kasi hindi ka abogado putang ina, bobo ka Yan yung mga pinagmamalaki yung mga broadcaster. Putang ina, pag ako naging senador, pukin ang ina nito, araw-araw mumurahin ko sa plenaryo to